sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain, kaya kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal nang nananampalataya, kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng diablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito ang gawang masamay di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin, di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Acome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang ating sarili sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Maganda po ang ating mga pagbasa sa araw na ito. Ipinapakita sa atin at ipinapahayag kung anong uri ng Diyos mayroon tayo.
Kung atin pong babalikan ng kasaysayan ng kaligtasan, ang turing ng mga Israelita para sa Diyos ay isang nilalang na nasa likod ng ulap, mataas at nakatago. Ngunit sa pagparito ng nag-iisang anak ng tao, ipinahayag sa atin ang katotohanan. Malapit at malapit ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga hindi nakapagtataka po kahit sa ebanghelyong ating narinig. Pinakita sa atin doon kung gaano kahit ang mistulang hindi naman nakikita ng iba, kitang-kita ng Diyos. No detail is too small for God. He noticed the loneliest, the smallest, even the farthest from His kingdom. Ika nga po nila, ang lahat ng mga huli, ang mga aba, at tila baga nawawala. Kasi kung titingnan sa storya, pumasok si Jesus sa bayan ng Nain. At sa kanilang pagparoon, dumaraan ang isang prosesyon ng mga namatayan at nakita doon ang babae na balo. Pwede namang lampasan na lang ito ni Jesus. Pwede namang magpatuloy na lamang sila sa kailangan nilang gawin. Kasi kung titingnan, siguro marami na silang ginagawa sapagkat alam natin, mula sa isang bayan, tumatawid sila. Ipinararanas ni Jesus parati ang pananahan ng Diyos at ang katotohanan na ang paghahari ng Diyos ay dumating na. At sa aspetong ito, pinapakita rin sa atin, Jesus notices even the smallest details of encounters. Kaya nga, ito rin ay pagpapahayag hindi bulag, at malayo ang Diyos sa atin. Ikalawa, mga minamahal kong kapatid, ito rin ay paalala sa atin. In a world that is dictated by instance and productivity, check rin po natin sapagkat sinasabi rin ni Papa Francisco nung siya'y nabubuhay pa, there is a danger when it comes to our scheduled faith. Alam rin po natin, sa buhay ng tao, lalo't higit sa panahong ito, ang paanyaya parati sa atin ay makilakbay. Pero sabi ni Papa Francisco, yes, we're able to walk with the people of God. But then we already have our own schedule for the journey, where everything is listed. Dapat ganito, dapat ganyan. Pagkatapos nito, anong susunod? We know where to go. We know how long it will take. And sometimes, we are expecting everyone must know our rhythm and every other kind of problem is a bother. At sinabi ni Papa Francisco, pag ganito ang ating turingan, mahihirapan tayo na ibahagi ang katotohanan ng pananahan ng Diyos. Lalo't higit sapagkat sa mga pagkakataon na tila baga surpresa at hindi inaasahan, dito rin natin natatagpuan na tunay kumikilos ang Diyos. Pero hindi ito padampi-dampi. Ang pananahan at ang pakikipagtagpo ng Diyos parating bumabago. Pero kung ang ating turing sa isa't isa ay tila baga parang mga problemang kailangang solusyonan lamang, hindi natin magagampanan ng ayos at ng buong dangal ang nais ni Jesus para sa atin. Mga minamahal kong kapatid, sa unang pagbasa, pinahayag sa atin ni San Pablo ang dapat sana nating maging disposisyon. Sinabi niya roon, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga kailangan wala siyang kapintasan. Marunong magpigil sa sarili, marunong maging maingat, siya'y kagalang-galang at bukas ang tirahan at mabuting tagapagturo. Yung kabukasan ng tahanan, hindi lamang po yung aspeto na handa tayo laging tumulong. Kung hindi yung kabukasan ng puso na makita ang kanyang kapwa. Hindi lamang dahil sa dala ng pangangailangan, ngunit sa dangal ng pananahan ng Diyos sa kanyang buhay. Maganda po yung
pagsasalin sa Ingles, no? Sinabi roon sa Ebanghelyo, God has visited His people. Pero sa Tagalog, no? Sabi roon, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. Mga minamahal kong kapatid, ito rin ang paanyaya sa atin. Kung paano tayo nililingap ng Diyos sa bawat pagkakataon ng ating buhay, iparanas rin po natin ang paglingap ng Diyos sa bawat isang nakakatagpo natin sa daan ng buhay. Kung atin pong titingnan, ang pananampalataya isang mahabang paglalakbay at maraming pagkakataon ang hihilingin sa atin na tumingin sa pamamagitan ng pagtingin ng Diyos. Hindi lamang kung ano ang pangangailangan, kung hindi ang dangal ng pananahan ng Diyos sa kapwang ating kinatatagpo. God has visited us every day and in every moment. Let us allow ourselves to be instruments of God's care and mercy.